Kung titingnan natin ang nangyari sa Nepal, malinaw na ang tinig ng kabataan, lalo na ang Gen Z, ay hindi na kayang balewalain. Isang dating punong mahistrado, si Sushila Karki, ang itinalaga bilang pansamantalang punong ministro matapos puwersahin ng malawakang protesta ang pagbagsak ng nakaraang lider. Ang mensahe ng mga kabataan ay simple: tapusin ang korupsyon, tiyakin ang mabuting pamamahala, at bigyan ng pantay na oportunidad ang lahat. Kung susuriin natin, ito ay eksaktong sigaw din ng sambayanang Pilipino. Sa dami ng anomalya sa flood control projects, ghost projects, at mga insertion sa budget na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal, hindi malayong mangyari rin sa atin ang ganitong uri ng pag-aaklas. Dahil kapag paulit-ulit na ginagatasan ng mga nasa kapangyarihan ang kaban ng bayan, darating ang puntong sasabog ang galit ng taumbayan. Makikita rin natin ang kaibahan ng sitwasyon noon at ngayon. Sa panahon ni Duterte, may takot ang mga tiwali. Alam nilang mahigpit ang pamumuno, walang palusot, at walang pinoprotektahan. Kaya kahit may korupsyon pa ring nangyayari, hindi ito ganito ka-iskandaloso at kaorganisado. Ngunit ngayon, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, tila ba wala ng takot ang mga magnanakaw sa gobyerno dahil protektado sila ng mismong nasa itaas. Sa Nepal, 72 ang nasawi at halos 200 ang sugatan bago napatunayan na seryoso ang galit ng kabataan. Hindi ito simpleng protesta lang. Ito ay manifestasyon ng pagkadismaya ng mamamayan sa sistemang hindi na nila matanggap. At hindi ba't ganito rin ang nararamdaman ng maraming Pilipino ngayon? Sawa na tayo sa pangakong bagong Pilipinas, pero luma at bulok na sistema pa rin ang umiiral. Ang nakakabilib sa Nepal ay ang mismong kabataan ang nagtakda kung sino ang uupo. Gamit lamang ang teknolohiya at pagkakaisa, pinangalanan nila si Karki bilang leader. Sa Pilipinas, kung hindi kikilos ang kabataan, patuloy tayong iikot sa parehong siklo ng pang-aabuso. Kailangan ng bagong henerasyong handang manindigan, gaya ng ipinakita ng mga Nepali Gen Z. Subalit tandaan, ang laban kontra korupsyon ay hindi natatapos sa pagtatalaga ng bagong leader. Mahalaga ang pagbabantay, pagtutulungan, at hindi pagbibigay ng puwang para muling manumbalik ang mga tiwali. Ito ang aral na dapat matutunan ng bawat Pilipino. Hindi sapat ang magalit, kailangan din tayong kumilos at magkaisa para sa pagbabago. At dito pumapasok ang pamana ni Duterte, isang pamunuan na kahit batbat ng kontrobersya ay nagpakita ng kamay na bakal laban sa mga sindikato at tiwali. Kung may natutunan ng Nepal mula sa kanilang kabataan, sana ay muling maalala ng Pilipinas ang kahalagahan ng isang lider na inuuna ang bayan kaysa sarili.